Mga idol at kabayan, breaking news! Militar ng China pabagsak na. Ito ay matapos ang sunod-sunod na pagkawala ng dalawang defense minister ng China sa mata ng publiko at ng media. Isa kasi sa mga problema ng Chinese Communist Party, mga kabayan, ay ang tinatawag nilang fake combat capability dahil imbis na kalidad ng mga armas, low quality ang gamit ng People's Liberation Army. Tatlong F-22 Raptor ng Amerika lumapag sa pinakabagong runway sa Basa Air Base sa Pilipinas. Nagsagawa rin ng pagsasanay ang mga F-22 at FA-50 fighter jets sa airspace ng Pilipinas. Pag-asa Island pinabayaan noon, moderno na ngayon dahil sa lapad o lawak at tibay ng runway. Pwede na itong tumanggap ng iba't ibang uri ng eroplano ng Pilipinas, ng Philippine Air Force, maging ng kaalyadong bansa. South Korea ipinakita kung paano na-intercept at wasakin ng SM-2 missile ang anti-ship missile ng kalaban. Amos missile ng Pilipinas, dadagdagan pa. Payag ba kayo, mga kabayan? Ito na ba ang pagbagsak ng militar ng China? Dalawa sa mga Chinese defense minister ang sunod-sunod na nawala sa mata ng publiko at maging sa media. Inamin ng China na ang dating defense ministers ay nasa ilalim ng matinding investigasyon dahil sa korupsyon. Ito ang isa sa malaking katanungan sa kakayahan ng China kung sakaling maglunsad ito ng digmaan sa ibang mga bansa. Si Li Shangfu ay bigla ang tinanggal noong Oktubre ng taong 2023 matapos ang 7 buwang bilang defense minister. Si Wei Fenghe, kung saan naging defense minister simula 2018 hanggang 2023 ay tinanggal sa Chinese Communist Party dahil sa katiwalian. Ang dalawang Chinese defense minister ay may malawak na koneksyon sa military ng China dahil sa ambisyon ni Chinese President Xi Jinping na maging handa at palakasin ng gusto ang kakayahan ng People's Liberation Army. Ibinuhos nito ang malaking pera ng China sa pag-upgrade ng kanilang mga armas. Nagtiwala si Xi Jinping na bago at moderno ang mga kagamitan nila sa pakikidigma, pero ayaw mang aminin ng Chinese Communist Party ang pinakamahalaga at kritikal na mga armas ng China ay mga substandard at hindi maaasahan ayon sa isang eksperto sa Pentagon. Dagdag pa ng eksperto, matagal na itong problema ng Chinese Communist Party. Ang problema sa pagbili at pagkuha ng mas may kalidad na mga kagamitan ng People's Liberation Army. Nababahala ang mga matataas na leader ng China kaya bumuo sila ng tinatawag na Central Military Commission upang masugpo ang tinatawag na fake combat capability sa loob ng military ng China. Kaya ang mga banta ng China ay posibleng pakitang tao lamang, mga kabayan. Pero ang totoo, nababahala sila sa kakayahan ng kanilang military dahil sa iskandalong ito. Sa ibang balita naman, malugod na tinanggap ng mga piloto ng Philippine Air Force ang mga piloto ng US Air Force mula sa 199th Expeditionary Fighter Squadron kasunod ng matagumpay na paglanding ng mga F-22 Raptor, isang 5th generation stealth fighter jets ng Amerika sa Basa Air Base sa Pilipinas. Nitong ika-13 ng Hunyo taong kasalukuyan, ang 199th Expeditionary Fighter Squadron ay binubuo ng 19 at 199 Fighter Squadron na kilala bilang Hawaiian Raptors na nakabase sa Joint Base Pearl Harbor, Hakam sa Hawaii. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pinondohan ng Amerika ang Basa Air Base sa Pilipinas upang makalapag ang mga makabagong eroplanong mandirigma ng Estados Unidos ng mabilis at maayos sa Pilipinas. Hindi lamang yan, mga kabayan, lumipad din ang mga F-22 Raptors kasama ang Philippine Air Force FA-50 at nagsagwa ito ng isang tinatawag na no-level exercise sa Basa Air Base na kabilang sa pinag-aralan ng mga piloto ng Pilipinas at Amerika sa panahon ng Marine Aviation Support Activity 24, isang magkasamang pagsasanay na nakapokus sa mutual defense at pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Amerika. Ang pagkakaroon ng ganitong pagsasanay ng mga piloto ng Pilipinas sa mga 5th generation fighter jets ng Amerika ay isang malaking pagkakataon upang hindi manibago ang Philippine Air Force kung sakaling makaharap nito ang mga 5th generation fighters ng ibang bansa, halimbawa ng G-20 fighter jets ng China. Hindi lamang yan, mga kabayan, ngayong nasa Australia ang 4 na FA-50 ng Pilipinas kasama ang nasa 19 ng mga bansa at iba't ibang uri ng mga eroplanong mandirigma. Malaki ang maitutulong nito sa mga piloto ng Pilipinas na pag-aralan at malaman kung paano didepensahan ng mga FA-50 ang airspace ng ating bansa. Sa katunayan, ipinakita ng Poland kung bakit 48 FA-50 ang kanilang binili sa South Korea. Dahil dito inaasahan na bibitawan ng Polish Air Force ang mga MiG-29 at Su-22 jets. Ito rin ang isa sa mga dahilan na ikinukonsidera ng Pilipinas na bumili ng karagdagang mga FA-50. Sa katunayan, maging ang Malaysia ay umorder na rin ng 18 FA-50 na nagkakahalaga ng halos nasa mahigit 2.5 billion peso bawat isang eroplano. Ipinakita ng Polish Air Force ang bagsik ng FA-50 sa himpapawid.
Sa isa na namang pambihirang pagkakataon, ipinakita ng South Korea kung paano sila didepensa sa mga bantang posibleng ilulunsad ng mga kalabang bansa. Ipinakita ng South Korean warship ang paglunsad ng SM-2 surface-to-air defense weapon upang i-intercept ang isang cruise missile. Kaya nitong pabagsakin ng mga anti-ship missiles at mga eroplanong mandirigma sa layong 166 na kilometro at taas na 65,000 feet. Ang SM-2 naman ang pangunahing armas na ginagamit ng hukbong dagat ng Amerika bilang patunay. Ito ang ginamit ng US Navy upang ma-intercept ang mga anti-ship missiles at mga drone na inilunsad ng Houthi sa Red Sea. Sa ibang balita naman mga kabayan, BrahMos missile hindi pa na ilalagay sa operational readiness ng Pilipinas pero nagbabalak na itong dagdagan pa. Ito ang inihayag ng open source. Sa katunayan mga kabayan, gusto naman talagang makuha ng Philippine Army ang dalawang battery ng BrahMos supersonic cruise missile para mas lalo pang mapalakas ang kakayahan ng depensa ng Pilipinas. Ang kombinasyon ng Spider Philippine Air Defense System at BrahMos missile ng Pilipinas at sa tulong ng HIMARS, maging ang isa sa pumukaw ng China at Russia, ang Mid-Range Capability Missile System ng Amerika ay malaking ambag sa depensa o deterrence ng Pilipinas. Hindi na tayo tulad ng dati. Iba na ang lakas ngayon na meron ang ating bansa. Mahalaga ang ating mga teritoryo sa Kalayaan Island Group. Halimbawa na lamang ang Pag-asa Island. Malaki na ang ipinagbago ng pinakamalaking isla ng Pag-asa. Meron na itong bago at napakalawak na sementadong runway na kayang lumapad. Ang mga C-295, C-130 Hercules at posibleng maging ang mga FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Hindi lamang yan mga kabayan, kinayuan na rin ito ngayon ng Philippine Navy Barracks. Isang hakbang ng gobyerno ng Pilipinas na seryoso tayo sa ating laban na ang Kalayaan Island at West Philippine Sea. Atin to.